Gusto ko marinig yung panig mo tungkol sa pagkamatay ng mama ni Ling. Kumapit ka na. You know how this goes. All you have to do is sign. Nagulat si Irene nang pinuntahan siya ni Snoop sa bahay nila na may dalang isang basket ng prutas na agad namang tinanong ng dalaga kung bakit andoon siya na agad namang pinaliwanag ni Snoop na peace offering niya dahil kung hindi niya inaway ay hindi sana nagwala sa Irene na hindi din sana siya tinanggal ni Aling Cathy. Agad namang nagsorry sa Irene dahil natanggal din sila ni Dara sa kanilang trabaho. Sabay sinabihan pa niya ang binata na nagalit siya sa kanya dahil inapin niya si Dara na girlfriend niya kaya hindi kasalanan ni Snoop kaya napatawa na lang ang binata. Sabay sinabi niyang hindi na jowa si Dara kundi tropa lang niya na kinagulat naman ni Irene. Pinaliwanag pa ni Snoop na hindi lang naman jowa ang ipinagtatanggol kundi pati ang mga katropa. Napalihim namang kinikilig sa Irene, sabay sinabi pa ni Snoop na kahit mukha siyang basura paminsan-minsan ay marunong naman siyang magsorry dahil natuto pa rin siya ng GMRC na yun ang turo ng nanay niya. Nang papasok na sana sa Irene ay sinabihan siya ni Snoop na tanggapin na niya yung peace offering niya. Naga namang binalikan ng dalaga, sabay inasar pa ni Snoop na quits na sila. Naga namang sinabi na Irene na pag-iisipan pa niya. Habang pumunta naman si Caroline sa bahay ni Attorney Tony Lumahan, pero yung isang kasambahay nila yung nadatnan niya na giniit ng dalaga na ang sabi sa kanya ng attorney ay hindi siya natuloy na bumalik sa probinsya. Kaya sinaad naman niyang pwede siyang pumunta sa bahay niya sa araw na yun. Giniit naman ng babae na hindi pa umuwi ang boss niya na kinagulat ni Caroline kaya sinabihan siyang tawagan na lang niya si Attorney Lumahan. Nang sinubukang tawagan ng dalaga ay hindi niya ito makontak na wala siyang kaalam-alam na nagkipagkita pala si Charles Stone kay Attorney Lumahan na sinaad pa ng attorney na matagal na siyang bumitiw sa serbisyo pero giniit ni Charles Stone na siya ang umawak sa kaso ni Divine na pinaalala pa niyang suicide ang nangyari dahil ito ang gusto nilang palabasin lalo't porsigido si Caroline sa pag-iimbestiga niya at malapit na niyang malaman ang buong katotohanan. Habang nagset naman si Aldrich ng date nila ni Irene na nagulat naman ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na ganun kabongga ang date nila, naga namang sinabi ni Aldrich na gusto niyang gumaan ang pakiramdam ng dalaga dahil alam niya kung gaano kaimportante kay Irene yung trabaho niya kay Aling Cathy at gusto niyang mapasaya ang dalaga na sobrang na-appreciate ni Irene. Sabay sinabi niyang gentleman si Aldrich at lalong-lalo nang hindi siya kadiri na perfect siyang tao. Naga namang sinabi ng binata na kung mahal niya at gusto talaga niya ang isang tao ay parte yung imperfections niya na kahit pakadiri siya na biglang natahimik naman si Irene. Habang personal namang binalik ni Monching yung checking binigay ni Annie na humingi pa siya ng tawad dahil nagpadala siya sa damdamin niya, sabay sinabi niyang naniniwala siyang kakayanin ni Bingo, sabay nagpasalamat na din siya. Kinumusta naman ni Annie ang anak niya na alam niyang mahal na mahal ng binata si Lola Neni. Nagad namang sinabi ni Monching na kinakaya naman niya lahat para sa kanila, sabay nagpaalam na din siya. Sa pag-alis ni Monching ay sinabi ni Annie sa yaya niya na gusto pa rin niyang tulungan ang pamilya ni Bingo at tutulungan nila sa ibang paraan. Habang malalaman na nila Caroline at Bingo mula kay Attorney Lumahan na hindi talaga nagpakamatay si Divine kaya kusang lalapitan ni Bingo si Annie dahil nakahanda na siyang pakinggan ang panig ng nanay niya. Mag-uumpisa na ang pagkakaayos nila Annie at Bingo na uupo na sila sa kanilang mga trono sa GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.